Sa pagpapatuloy ng series, nang iwan si Emma ng kanyang ina sa tahanan ng mga Sano, nararamdaman niyang hindi na siya nito babalikan. Subalit nagkaroon naman siya ng bagong pamilya sa pangangalaga ng lolo ni Shinichiro at Manjiro. Sa kabila ng pagiging kengkoy ng kanyang bagong dalawang kuya, si Emma ay nahihirapan pa din mag-adjust sa kanyang bagong kapaligiran. Nalaman din niya na nagtuturo ang kanilang lolo ng karate, habang ipinakita naman na parang kabayo na sumipa si Manjiro kahit bata pa lang. Nandoon din ang kababata ni Manjiro na si Baji na palaging naiinis rito dahil daw pasikat ito. Nang ipakilala ni Manjiro si Baji kay Emma bilang kanyang kapatid, nang asar ang dalawa dahil daw tunog foreign ang pangalan nito, subalit nang nagsimulang umiyak si Emma dahil sa pag-iwan sa kanya ng kanyang ina, ay napatigil ang dalawa. Para mas gawing komportable si Emma sa paraang alam niya, nagpa siya si Manjiro na bigyan ang kanyang sarili ng palayaw na Mikey, upang hindi lang si Emma ang may kakaibang pangalan. Dahil dito ay natuwa si Emma sa kabaitan ni Mikey, at ang kanyang lungkot ay nawala sa unang pagkakataon, kaya ngayon ay nararamdaman niyang hindi na siya nag-iisa mula noon. Samantala, bago ang pagpupulong ni Mikey at ng First Division ng Toman, naalala ni Inoue nang magpaalam siya na itatalagan niya si Takemichi na maging leader ng bagong Black Dragon. Ngunit agad itong tinanggihan ni Mikey dahil siya daw ang unang nakadiskubre kay Takemichi, subalit kung gusto daw talaga ng bida na maging leader ng Black Dragon ay pag-iisipan niya. Ngunit ngayon ay hindi niya akalain na magsusuot siya ng uniforme ng Toman. Matapos iulat lahat ni Takemichi ang nangyari at posibleng pag-atake ng Tenjiko sa araw ng anibersaryo ng Black Dragon, ay agad na nagpatawag ng emergency meeting si Mikey sa lahat ng miyembro ng Toman. Matapos dumating ang lahat ng miyembro ng Toman, at habang ipinapaliwanag ni Draken ang buong sitwasyon na may babala na ang Tenjiko ay hindi lalaban ng patas, ay biglang dumating si Hakai na may dalang masamang balita. Inihayag nito na si Mitsuya at si Smiley, ay malubha ang lagay ngayon sa ospital matapos ambushin ng mga miyembro ng Tenjiko. Kaya payo ni Hakai na kailangan din nilang sabayan ang maruming laro ng Tenjiko, dahil kung hindi, ay wala silang tsansang manalo. Habang ang lahat ay sang-ayon kay Hakai dahil na din sa kakulangan ng mga kapitan, ay biglang pinaandar ni Peian ang motorsiklo upang tumigil ang lahat. Binigyang diin ni Peian na ang paggamit ng maruming laban ay walang naidudulot na maganda at siya na mismo ang nagpapatunay doon. Kaya ngayon ay gusto niyang lumaban ng patas upang hindi masira ang dangal ng Toman at ni Mikey. Matapos niyang sabihan si Hakai na bantayan sina Mitsuya at Smiley sa ospital, sinabi ni Mikey sa lahat na hindi nila kailangan ng mga kapitan dahil siya mismo ang kasama nila. Kaya nang maantig sa kanyang mga salita, ay tumaas ang determinasyon ng lahat at nagkaisa na wasakin ang Tenjiko. Kinabukasan, nagpunta sina Inoue sa libingan ni Shinichiro upang gunitain ang pag-angat ni Takemichi bilang bagong pinuno ng Black Dragon. Ngunit habang nangyayari iyon, ay biglang dumating si Azana na natuwa sa pagkakaroon ng bagong leader ng kanyang dating grupo. Sa galit ay sinugod ito ni Inoue dahil sa pagkuha nito kay Kokonoy, ngunit pinigilan siya ni Mikey na kasama si Emma. Agad na inutusan ni Mikey si Takemichi na ilayo si Emma roon, habang pag-uusapan nila ang mga kondisyon para sa papalapit nilang laban. Samantala, ipinakita naman si Kisaki na may hawak na isang bakal na baseball bat, habang sinundo naman siya ni Mucho at umalis ang dalawa sakay ng motorsiklo. Habang pinagmamasdan ng dalawa ang tatlo, sinabi ni Emma na kahit hindi ipinapakita ni Mikey ang kanyang kahinaan sa mga miyembro ng Toman, siya ay nananatiling isang mahina at maliit na bata sa kanyang puso. Kaya kung mahirapan man si Mikey, ay nangako si Emma na tutulungan niya ang kanyang kapatid. Ngunit habang bibili si Emma ng kanilang inumin, ay napaisip si Takemichi kung paanong nawala ng landas si Mikey kung nag-e-exist si Emma sa hinaharap. Subalit bigla na lamang dumating si Kisaki sakay ng isang motorsiklo at nilagpasan nito si Takemichi, at mabilis na hinampas si Emma sa ulo na nagdulot ng malubhang sugat. Kaya habang hindi makapaniwala si Takemichi sa ginawa ni Kisaki, sinubukan niyang gisingin si Emma dahil kung mamamatay ito sa nakaraan, ay hindi niya ito maililigtas. Maya-maya pa ay dumating si Mikey na nabigla sa kanyang nakita, habang ipinapaliwanag ni Takemichi ang nangyari. Nakita din ito ni Azana na agad din na umalis, dahil lumalabas na sinubukan silang pigilan ni Kakucho sa kanilang plano ni Kisaki, na tanggalin ang sumusuporta para kay Mikey. Mabilis na pinasan ni Mikey ang kapatid upang dalhin sa pinakamalapit na ospital, habang nagkaroon naman ng malay si Emma at naghabilin sa kanya na sabihin kay Draken na mahal niya ito. Pagkatapos ay naghabilin din ito kay Takemichi na alagaan si Mikey para sa kanya,
bago ito mawala ng huling hininga. Dahil nabigla sa pagkamatay ng kanyang kapatid, nahihirapan si Mikey na magsalita habang inuulit ang kanyang pangarap para kay Emma, na magkaroon sila ng pamilya ni Draken. Habang napupuno ng luha ang kanyang mga mata, sinimula ni Mikey ang pagbuo ng isang imahe sa hinaharap na hindi na maaari pang mangyari, kung saan masaya silang lahat na magkakasama. Matapos magtagumpay sa kanilang misyon, kinumpirma ni Azane kay Kisaki na naayos na nila ang ilang bagay, upang hindi siya arestuhin ng mga pulis. Gayunpaman, hindi masaya si Kisaki dahil hindi pa rin natutupad ang kanyang layunin na makuha ang kontrol sa Toman at kay Mikey, dahil kahit anong gawin niya ay palagi itong hinahadlangan ni Takemichi. Kaya't kung sino man ang hahadlang ay kailangan mawala dahil ang makita niyang nagdudusa si Mikey sa pagkawala ng mga taong mahal nito, ang nakakakilabot para sa kanya. Nang malipat ang usapan nila kay Emma at nang tanungin ni Kisaki si Azane kung hindi ba siya galit dahil pinatay niya ang sariling kapatid nito, sinabi ni Azane na wala siyang ibang tinuturing na kapatid kundi si Shinichiro lamang. Dahil nang siya ay nasa bahay ampunan ay ito lamang ang bumisita at nagbigay ng pagmamahal sa kanya. Kaya pumapayag si Azane na gamitin siya ni Kisaki bilang kasangkapan, dahil para sa kanya, ang lahat ng minamahal ni Shinichiro maliban sa kanya ay mas mabuti nang mamatay. Samantala, habang lugmok na nakaupo si Mikey sa labas ng kwarto kung saan nakahiga ang katawan ni Emma, makikitang nakatayo sina Draken at Takemichi sa tabi nito, na may mga mukhang hindi makapaniwala. Nang lumabas si Takemichi mula sa kwarto at umupo sa tabi ni Mikey, maya-maya pa ay lumabas na din si Draken at inaya si Mikey na sumunod sa kanya sa labas. Nang lumabas ang dalawa kasama si Takemichi, hindi napigilan ni Draken ang galit niya kay Mikey at sinimulan niyang suntukin ito. Sinubukan pigilan ni Takemichi si Draken sa pamamagitan ng pagtanggap ng sisi sa kanyang sarili, dahil siya ang kasama ni Emma nang mangyari ang pag-atake. Ngunit nagpatuloy pa din na bugbugin ni Draken ang nakatahimik lang na si Mikey, habang sinubukan naman itong pigilan ni Takemichi. Sinisisi ni Draken si Mikey sa lahat ng nangyari sa kanilang mga kaibigan, sa pag-aakalang binuo niya ang Toman para protektahan ang mga ito, subalit pati si Emma ay nawala na din. Habang kinakausap ni Takemichi si Draken na tanggapin ang mga nangyari, bigla niyang napagtanto na siya mismo ay hindi matanggap ang pagkamatay ni Hinata. Kaya naiintindihan na ngayon ni Takemichi na hindi rin kayang tanggapin ni Mikey ang pagkamatay ni Emma at ang sakit ng pagkawala ng iba, na naging dahilan ng paglubog nito sa kadiliman. Sa ibang dako, habang ang lahat ay nagtataka kung bakit wala pa ang kanilang mga leader at ang laban sa Tenjiko ay malapit nang magsimula, biglang dumating si Inui sakay ng kanyang motorsiklo at nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga nangyari. Nang subukan ipaalala ni Takemichi kay Mikey na ngayon ang laban nila sa Tenjiko, nananatiling tahimik si Mikey at tila nawalan na ng gana pang lumaban. Nang walang makuhang sagot mula kay Mikey, nakapagpasya si Takemichi na itutuloy niya ang laban nila sa Tenjiko kahit siya lamang mag-isa. Habang ang dalawang leader ng Toman ay parehong nagluluksa sa pagkamatay ni Emma at tila nawalan na ng gana pang lumaban, walang ibang naiisip na paraan si Takemichi kundi magpatuloy. Samantala, nang makita ang bangkay ni Emma, hindi mapigilan humagulgol ni Hinata para sa kanyang kaibigan. Sinubukan patahanin ni Takemichi si Hinata gamit ang pagguhit ng mukha sa kanyang mga daliri. Subalit nang ikagalit ito ni Hinata ay nakita niya ang malungkot na mukha ni Takemichi. Sa kabila ng kanyang kakulangan at kawalan ng kakayahan sa kanyang buong buhay, siniguro pa din ni Takemichi na poprotektahan niya si Hinata at nais na muling makita ang mga ngiti nito. Kaya habang papaalis si Takemichi, ay nangako siya na ipagtatanggol niya si Hinata, kahit isakripisyo pa niya ang kanyang sariling buhay. Nang sunduin ni Chifuyu si Takemichi at dinala sa meeting place ng Toman, inihayag nila ang malungkot na balita na nangangahulugang hindi makakalaban ang kanilang mga leader. Ito ay nagdulot ng tensyon dahil ang Toman ay kulang na nga ng ilang kapitan ay nawala pa ang kanilang mga leader, kaya iminungkahi ni Inui na ipagpaliban muna ang laban. Kaya habang nagkakagulo ang lahat, ay sinabi ni Takemichi na mananatili ang kanyang desisyon na harapin ang Tenjiko ngayong gabi, na ikinagalit ng ilang miyembro ng Toman at nagsimulang mag-alisan. Bagamat hindi ikinagulat ito nila Takemichi, mananatili pa din ang bida na harapin ang Tenjiko kahit siya lamang mag-isa. Dahil alam na ni Chifuyu na sasabihin ito ni Takemichi, ay kasama siyang lalaban ng bida kahit ito pa daw ay double suicide. Kaya nang isa-isa na din na sumama pati ang kanyang mga tropang Pachi na lumaban, ay napahinto ang ilang miyembro ng Toman na papaalis.
Dumating din ang dalawang Autobots na sina Smiley at Mitsuya, na tumakas lang daw mula sa ospital upang magpaabot ng suporta para kay Takemichi. Kaya nang pati sila Hakai at Angry ay sasama sa laban ng bida, ay nagbigay ng mga salita si Chifuyu upang humarap sa kanila ang buong Toman, at pataasin ang kanilang determinasyon na wasakin ang Tenjiko. 2 oras pagkatapos ng itinakdang oras para sa laban, tinipon ni Azana ang mga leader mula sa iba't ibang kilalang gang na madali lamang niyang tinalo, habang ipinapakita ang pagkadismaya sa mga ito. Pinaalalahanan naman siya ni Kakucho na wala pa ring dumadating na Toman, habang iniulat ni Shien ang mga naging plano nila para sa pagpapabagsak ng Toman. Bagamat hindi sang-ayon si Mochi sa maruming planong ginamit nila, sinabi ni Hanman na paniguradong talo na ang Toman, habang sinabi ni Mucho kay Azana na natupad na niya ang mga pangarap ng S62 generation. Sumang-ayon rito si Azana, habang naniniwalang magiging makapangyarihang kriminal na organisasyon ang Tenjiko, na mangunguna sa lahat ng gang sa Japan, at ipinapangakong pahihirapan niya si Mikey. Sinabi ni Rindo ng Haitani Brothers na walang kwenta ang Toman kapag wala ang pamumuno ni Mikey, ngunit pinatahimik sila ni Kisaki dahil naniniwala siyang darating sina Takemichi. Ilang sandali lamang matapos tumahimik ang lahat, narinig nila sa di kalayuan ang mga tunog ng motorsiklo at ang mga yabag ng pagdating ng Toman, na pinamumunuan nina Chifuyu at Takemichi. Mula sa itaas, matapos pamwesto ang dalawang grupo, tinawag ni Kisaki si Takemichi bilang isang hero, habang nangako naman si Takemichi na pabababain niya si Kisaki mula sa itaas. Dahil masyadong marami ang Tenjiko kumpara sa kakarampot na Toman, napagpasyahan ni Azana na magsimula muna ang kanilang laban sa isang one-on-one fight, bago ang riot. Agad na nagyabang ang madaldal na si Shien at pinapalabas kung sino ang matapang sa Toman. Agad na nagboluntaryo si Takemichi para sa Toman, ngunit lumapit si Peian sa unang laban dahil si Takemichi ang acting leader. Kaya habang ang mga taga-Tenjiko ay sinisigaw ang pangalan ni Shien, sinabi nito kay Peian na kaya niyang talunin ang lahat sa Toman. Ngunit bigla itong sinuntok ni Peian na ikinatulog na nito ng buong gabi, na ikinagulat ng Tenjiko at nila Takemichi. Sinabi ni Hakai na kahit bobo daw si Peian, ay mas malakas daw ito sa kanya. Kaya nang makuha ng Toman ang kalamangan sa aspeto ng moral, ibinigay ni Takemichi ang hudyat at pinamunuan ang pag-atake laban sa Tenjiko. Agad na ipinakita ni Peian ang kanyang lakas na winasiwas lang ang mga kalaban na parang mga hotdog, habang ang iba naman ay gumawa ng daan para kay Takemichi patungo kay Kisaki. Kaya nang sumugod siya patungo kay Kisaki kasama sina Chifuyu at ng iba pa niyang tropa, naalala ni Takemichi ang unang beses niyang makita si Kisaki, habang sinusumpa niyang tatalunin niya ito at babaguhin ang hinaharap, kung saan naniniwala siyang isa din itong time leaper. Samantala, matapos tapak-tapakan ni Azana ang mukha ni Shien dahil sa kahinaan nito at kawalang silbi, nakita niya na patuloy pa din si Peian sa pagpapataob ng maraming Tenjiko. Kaya nang wala nang gusto pang lumaban, ay hinamon ni Azana si Peian na sumugod. Kaya nang patulan ito ni Peian, ay binigyan siya ng malakas na sipa sa mukha ni Azana at nawala ng malay. Dahil dito ay nahinto ang momentum ng Toman, at nagulat sa ipinakitang lakas ni Azana. Pagkatapos ay hinimok ni Azana ang S62 generation na sila naman ang lumaban, at sinimulan nito ni Mochi nang harangin niya si Takemichi patungo kay Kisaki. Kaya habang handang lumaban din ang mga tropa ng bida, ay bigla naman sinipa ni Chifuyu ang bakulaw at sinabing siya ang lalaban kay Mochi. Habang nilapitan naman ni Rindo si Angry para hamanin ito sa laban, samantalang ang kanyang kapatid na si Ran, ay hinahamon naman si Hakai. Hindi rin pinalagpas ni Kakucho si Takemichi, at sinabing hindi na siya babagsak sa isang suntok lang. Nang magkausap ang dating magkaibigan, sinabi ni Takemichi na tatalunin niya ang Tenjiko at ibabalik si Kokonoy. Sumagot si Kakucho na bagaman malaki ang mga layunin ni Takemichi, ay hindi na niya magagawa na makuha pa si Kokonoy, dahil ito ay pinili ng maging bahagi ng Tenjiko. Samantala, nang inakala ni Inui na makakaharap niya si Mucho, ay bigla siyang sinapak ni Kokonoy habang ikinagulat niya ito. Inalok ni Kokonoy si Inui na sumali sa Tenjiko para sa pera at posisyon, habang inaasahan na ang pagkatalo ng Toman. Ngunit agad itong tinanggihan ni Inui dahil tapat siya kay Takemichi at sa Black Dragon. Nang tanungin ni Inui kung hanggat kailan pa siya magiging obsessed kay Akane, ay ikinagalit ito ni Kokonoy. Kaya nang subukan makawala ni Inui mula sa pagkakasakal ni Kokonoy, tinanggap na niyang siya ang sumira sa Black Dragon,
ngunit hindi pa din siya nakikita ni Kokonoy bilang Seishu, kundi bilang si Akane pa din. Si Kokonoy ay may malalim at matagal ng pagtingin sa nakakatandang kapatid ni Inui, na si Akane. Makikita ito nang susubukan niya sanang pagnakawan ito ng halik habang ito ay natutulog, ngunit nahuli siya nito. Dahil bistado na, agad na inamin ni Kokonoy na may gusto siya kay Akane. Nang sabihin ni Akane na 5 taon ang tanda niya kay Kokonoy, ay sinagot ito ni Loverboy na age doesn't matter pag tumanda na daw sila, habang napangiti na lamang ang babae. Matapos niyang ihatid ito pa uwi, sinabi ni Kokonoy na papakasalan niya ang babae kapag malaki na sila at nangangako na poprotektahan habang buhay, habang sinagot naman siya ni Akane na maghihintay siya. Subalit habang papauwi, napansin niya ang isang usok na nanggagaling sa bahay nila Akane, kung saan nagmadali siyang puntahan ito. Desperadong iligtas si Akane, ay pinasok niya ang nasusunog na bahay at lumabas na may bitbit na isang tao. Subalit nang makita niyang si Inui pala iyon at hindi si Akane, ay sinubukan niyang bumalik, ngunit pinigilan siya ng mga bumbero. Nag-iwan ito kay Inui ng bahagyang sunog sa mukha, habang si Akane naman ay malubhang sunog sa buong katawan, na maaari nitong ikamatay. Sinabi ni Inui kay Kokonoy na ang buong medikal na gamutan para kay Akane ay nangangailangan ng 40 milyon yen, kung saan hindi kayang bayaran ito ng kanilang pamilya. Ngunit dahil sa kanyang pagmamahal kay Akane, nangako si Kokonoy na mangangalap siya ng 40 milyong yen, kahit pa ito ay magdulot ng kanyang sariling buhay. Kaya inaral ni Kokonoy ang iba't ibang paraan upang kumita ng pera, ngunit dahil siya ay bata pa, ang tanging paraan na naisip niya para kumita ng malaking halaga ay sa pamamagitan ng mga ilegal na gawain. Nagsimula siyang mag-recruit ng mga batang kriminal para sa pagnanakaw at pangingikil, kung saan matapos ang isang buwan ay kumita siya ng 100,000 yen, na maliit para sa kanyang layunin. Kaya umangat sila sa pagnanakaw ng credit card, habang nakikipag-ugnayan si Kokonoy sa mga mayayaman, upang takpan ang kanilang mga krimen. Ngunit isang araw, ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Inui, na nagpapahayag na namatay na si Akane. Kaya kahit lumipas na ang panahon, ay palagi pa din nagbabasa si Kokonoy tungkol sa pagkakaroon ng pera, habang sinabihan siya ni Inui na dapat siyang umuwi paminsan-minsan. Kalaunan ay nakita niya si Inui na natutulog sa gilid ng bintana ng silid-aklatan, kung saan nang sinadya niyang halikan ito, siya ay napaluha at naalala si Akane. Sinabi ni Inui kay Kokonoy na tanggapin na ang pagkamatay ni Akane, subalit si Kokonoy ay puno ng emosyon habang sinasabing ginamit lamang siya ng mga tao para sa pera, kabilang na si Inui para sa muling pagkabuhay ng Black Dragon. Bilang tugon ay sinabi ni Inui na matagal nang patay si Akane at ang paghahanap ng pera ay wala ng halaga ngayon. Sinabi ni Kokonoy na alam niyang patay na si Akane, ngunit hindi na siya makakabalik pa sa Toman dahil iniukit na niya ang kanyang buhay sa Tenjiko, at itinuturing niya na ngayon si Inui bilang kanyang kaaway. Bigla naman dumating si Mucho at sinabing siya ang bagong kalaban ni Inui. Samantala, habang nanonood mula sa itaas, sinabi ni Kisaki kay Azana na tila nahihirapan ang Tenjiko laban sa Toman. Ngunit ipinaliwanag sa kanya ni Azana kung gaano kalakas ang S62 generation, kung saan ipinakita na binugbog ni Azana ang mga inmates at mga guards sa isang juvenile center. Habang si Mochi naman ay tinalo ang isang gang na kumokontrol sa Kawasaki at binugbog ang mga pulis na dumating, na magtatangka sanang hulihin siya. Samantala si Mucho naman ay nakulong dahil iniwan nitong paralisado ang isang kaaway matapos balyan ito ng spinal cord, kung saan ipinakita na pinatumba nito si Inui gamit ang judo. Sa kabilang banda, ang Haitani brothers naman ay magkasamang kinakaharap sina Hakkay at Angry, na posibleng nabalyan pa ng isang braso. Sinabi naman ni Azana ang krimen na ginawa ng Haitani brothers, kung saan nang talunin ng mga ito ang leader at vice captain ng pinakamalaking gang sa Tokyo dati, na nauwi sa kamatayan ng bise-kapitan nito. Kaya naniniwala si Azana na hindi matatalo ang Tenjiko, dahil sa S62 generation. Ang Haitani brothers ay kilala bilang isang matindi at may magaling na kombinasyon sa laban, habang si Rindo ay may submission move, si Ran naman ay gumagamit naman ng baton upang umatake. Kumpara sa mga bunso ng pamilya na si Hakkay at Angry, na ngayon lang nagkasama sa isang laban, ay nauwi pa sa pagtatalo ang kanilang kakulangan sa kombinasyon. Kaya nang atikihin muli sila ng Haitani brothers ay sinabi ng mga ito, na magtago na lamang sila sa mga salawal ng kanilang kuya. Subalit nang maunawaan ng dalawa ang kanilang pagkapareho ng kahinaan at pagdepende sa iba, ay muling tumayo ang dalawa upang harapin muli ang magkapatid, at sumugod sa mga ito.
At dito na muna nagtatapos ang ating recap. Maraming salamat sa panonood.